Alleluia, Alleluia. Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na silang salimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, tatakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayon may kahit isa sa kanila'y hindi nahulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ika-14 na linggo sa kanunong panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema ay huwag matakot. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot sapagkat narito sa atin, sa ating piling ang Panginoong Diyos. Sapagkat sumasa atin ang Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang salitang nagkatawang tao, at yun ang ating Pong Hesus Nazareno. At nung siya'y umakyat sa langit, ipadala sa atin ang Paraklito, ang Espiritu Santo, upang nasa piling natin ang Diyos. Kaya huwag tayong matakot. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 6, verso 1 hanggang 8, tinawag ng Panginoong Diyos si Isaias na maging propita. At natakot siya maging propita dahil
makasalanan ang kanyang mga labi. Anong ibig sabihin dito? Nagmumura, nagsalita ng masama, nagmaritis, yung tinatawag na masama na mga labi. Pero binago. Kumuha ang isang serapim ng baga, inilagay sa bibig ni Propeta Isaias at nilinis siya. Ang ibig sabihin doon, itigil na ang mga masama na mga salita. Sapagkat kung ilagay ang baga doon, ang mga salita na lang ng Diyos, ang kabutihan na lang, ang tungkol na lang sa pag-ibig, kapayapaan at katarungan at pagtaguyod sa buhay, ang siyang laging banggitin, ay siyang laging ipahayag. Kaya po sa ating Salmo 92, sinasabi na ang Panginoon ay maghari upang ipahayag siya sa ating kapwa. Versikulo 1, na Panginoon ay maghari, ang suot sa katawan ay damit, maharlika, nabatbat ng kalakasan. At ang kalakasan ng Diyos ay ang kanyang pagiging nasa atin o kapiling natin ang Panginoon. Kaya nga ang pangalan niya ay Yahweh. Ibig sabihin, ako ay ako, kapiling lagi natin. Kaya huwag tayong matakot. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 24 hanggang 33, 3 beses po ang sinasabi na huwag matakot. At yun ay sa versikulo 26, verso 28, at verso 31 ng Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo sa ating pagbasa ngayon. Sa salitang Hebreo, ang huwag matakot ay altera. Kaya kung sabihin ng mapagbasa, altera ame, sambayanan, huwag kayong matakot. Marami nakakatakot na pangyayari ngayon. Magulo doon sa Ukraine, magulo sa doon sa bahagi ng Israel, magulo sa West Philippine Sea, magulo sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya para bang kinakabahan tayo, ano kayang mangyari? Pero huwag kayong matakot sapagkat sagot tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sagot ka ni Jesus Nazareno. Sagot tayo ng pong Jesus Nazareno at huwag tayong matakot. Palakpakan po natin ang ating pong Jesus Nazareno sapagkat laging nariyan siya. At huwag tayong matakot sapagkat siya ang ating kapangyarihan. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Panginoong nagbibigay buhay na ganap at ikasya siya. Sa salitang koinoko na Grigo, sapagkat ang atin pong Ebanghelyo ay nasa koinoko na Grigo, me povisti, na nasali naman sa Latin, noli temere. Huwag tayong matakot, sapagkat nariyan lagi ang Diyos. Nariyan siya sa panahon na kung saan tayo ay inuusig. Kaya sabi ng Panginoon, walang alagad na higit kaysa kanyang guro. Ang ating Panginoon ay siyang guro. Tinatawag siya na Beelzebul. Kaya yung lahat ng mga tagasunod sa kanya ay nilalait din. Pero huwag matakot sa mga ganyang mga bansag dahil tayo ay binibigyan ng pagpapala ng Diyos at nariyan lang siya. Huwag tayong matakot, sabi pa ng ating Panginoon, sapagkat ang lahat naman ng mga lihim na gawain ng mga masasama, mabubunyag. Kung gaano sila nangungurakot at maraming pera ang kanilang nabulsa, kung gaano sila nagnanakaw upang lalo pang lumalaki ang kanilang mga negosyo, kung gaano sila nangninlang ng kanilang kapwa upang manatili sila sa kapangyarihan, huwag po kayong matakot sa kanila. Ang katawan lang, ang physical lang ng bahagi ng tao ang pinapatay, pero hindi ang kaluluwa. Dapat tayong matakot sa Diyos. Ulitin ko, dapat tayong matakot sa Diyos.
sapagkat hindi lang katawan, bagkus kaluluwa natin ay ibulid sa impyerno at magkaroon ng kamatayan na walang hanggan. Kailangan ang ating banal na takot sa Diyos ay siyang umiiral upang tayo ay hindi matatakot sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa mga taong nasa kapangyarihan, sa mga taong nananakot at nanglilinlang. Marami po kasing piki na mga balita ngayon. Kung inyong tingnan sa social media, halos 50% o higit pa ang mga piki na balita at ang iba sa kanila'y mga nakakatakot. At kung hindi ba nakakatakot, suwabe na tayo ay ilayo sa Diyos at lalo pa itong nakakatakot dahil mapalayo tayo sa Diyos. Kaya ang kailangan po natin, una, ito pong unang hakbang, tayo ay magkaroon ng lakas loob na kakapit tayo sa Panginoon. Manatili tayong matapat sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya at manalig sa Kanya. Pangalawa, na huwag ipairal ang ating mga personal na mga hindi pa gaanong matibay na batayan sa ating mga opinyon o dili kaya mga ideya. Bagkos, ibatay natin ang lahat sa magisterium o nagtuturo na simbahan upang ang lahat ng katotohanan na dapat nating pangalagaan at dapat ipatutuo at ipahayag ay siyang ating kapitan na totoo. Pangatlo, na huwag tayong basta kikilos lang sapagkat si ganito at si ganyan ay may sinasabi. Wala pong may sinasabi, liban sa Diyos lang, siya ay ang may katotohanan. Kaya huwag tayong matakot. Nasa Diyos lagi ang kapangyarihan ng ating buhay. Nasa Diyos lagi ang ating kaligtasan. Nasa Diyos din tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huhugot tayo ng lakas sa ating Panginoon. Doon tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan at buhay. Huwag matakot, nariyan lang ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.